Hi guys, pasensya na, matutulog na sana si Auntie Ja, pero marami pong nagtatanong na mga second time user po ng Careem, hindi po daw po sila makapag-cash loan dahil po kailangan pa daw po mag-verify ng kanilang ID. So sa mga second time user po ito guys, hindi po to sa mga first time user. So sa mga second time user na hindi po nila withdraw ang kanilang funds sa kanilang Careem wallet or hindi po nila mai-pay sa mo dahil kailangan daw po nila mag-verify ng ID. So, hindi po na ipaprocess ang ID kasi may problema po dahil nakapag first loan na po kayo. So, ito po ang karaniwan na problema po sa mga second time user. So, etong vlog na to guys is, ginawa ko po ito para magkaroon po ng solution. So, uunahin ko lang po yung take note ko guys kasi marami po sa inyo nagtatanong ng paulit-ulit kasi kaya po kayo nagtatanong dahil hindi nyo po tinatapos ang ating mga video before. So, maraming naguguluhan kasi kailangan nyo po talagang tapusin ang aking video para naiintindihan nyo. So, una guys, sa mga gusto pong mangutang ng cash loan using ang inyong tabi limit gamit ang Careem app or Botim or Paybuy or Alansari, kailangan po is meron po kayong tabi limit. So, paano ba magkakaroon ng tabi limit, guys? So, isearch nyo na lang po yan sa YouTube. Baka meron po doon na makakasagot sa inyong tanong. So, second, guys, kailangan po is mag-subscribe po kayo sa Tabi Plus para makautang kayo ng cash loan. Otherwise, mare-reject po ang inyong cash loan. So, saan nyo po matatagpuan ang Tabi Plus? Makikita nyo po iyon sa inyong Tabi application. May Tabi Plus po na nakalagay doon. Okay, guys? So, kailangan nyong isubscribe yon. May bayad po yon na 49 dirham monthly. So, ano ba ang Tabi Plus? Ayun yung Tabi Plus, guys. Pwede nyo po siyang gamiting pambayad sa inyong mga binibili, kahit sa bakala pa yan, kahit 4 dirham pa yan, 10 dirham pa yan, magagamit nyo po ang inyong tabi limit. So, 4 months to pay po yun. Kaya po, napaka-importante na mag-subscribe kayo ng Tabi Plus kasi magagamit nyo po siya anywhere, hindi lang sa pagka-cash loan. So, pangatlo guys, kailangan kapag once na nag-cash loan po kayo guys, is kailangan po is may laman ng inyong ADCB, Al-Hilal, or any UAE account na meron kayo kasi ang first payment po ninyo is idideduct na sa inyong account. So, kung halimbawa po is 500 dirham. So, idideduct na po sa ADCB nyo or Al-Hilal or any account yung 125 na first payment. So, otherwise, kung zero po ang inyong ang inyong balance sa inyong UAE account is mare-reject po iyon. Kasi marami pong nagko-comment na hindi daw po sila na-aprobahan kasi po wala pong laman ng kanilang UAE account. So, kailangan po yun guys, ayun po yung pangatlo. So, yung pang-apat guys, eto na nga yun guys, nagkaroon daw po ng problema ang kanilang Careem. Nung una daw po is nakapag-loan sila pero second time nakakapag-add funds lang sila ng pera sa kanilang Careem pero hindi nila mai-withdraw or mai-pay someone. So ito po guys, ginawa ko po tong video na to para makapag second time na makautang kayo ng cash loan sa tabi limit using ang Careem application. Tsaka paalala ko lang guys, yung mga nakapanood po ng video ko ng Alansari, ng Botim, tsaka Paybuy, nagloloko po sila this time. So, may mga nakapagsabi po sa akin ng mga friends ko na gumagana daw po ang Alansari pero hindi ko pa natatry kasi Careem na po ang ginagamit ko dahil zero interest po ang Careem. Ang Alansari, zero interest din pero may bayad po siya na service charge. So, kaya hindi ko na siya nagagamit. So, mag-comment down below kayo guys kung gumagana pa po yung Alansari. Yung Botim naman guys, minsan talaga gumagana siya, minsan hindi. Pero sa akin, gumagana na naman siya, nakaraan hindi po. Yung Paybuy, sa mga may application po ng Paybuy, para din po yung Botim, mag-a-add fund lang po kayo doon.
then i-withdraw nyo po sa inyong UAE account. So, yun lang naman yun guys. So, panoorin nyo ng buo yung video guys para maiintindihan nyo ng maayos. So, ipapaliwanag natin ng dahan-dahan lang dito guys para hindi po kayo malilito at wala na pong paulit-ulit na magtatanong. Okay lang naman po magtanong pero sana po tapusin nyo po ang aking mga video before para mas lalo nyo po siyang maiintindihan. So, ito na yun guys ha. Papaliwanag ko na po sa inyo. Yan, kung mapapansin nyo guys, meron nang nakalagay na 600 dyan. Bali, etong account na to is sa kaibigan ko, trinay ko po sa kanya. So, ayan, i-withdraw natin yung na-add fund niya na 600. So, ito po ang lumabas. So, kailangan pa mag-verify ng ID. So, i-back natin yan guys. I-try natin yung pay someone. Kung pwede po tayong makapag-pay someone at sila na ang mag-withdraw. So, panoorin nyo guys yung Karim na video ko para maiintindihan nyo itong video mismo. Okay guys, so ayan. Halimbawa po is i-pay someone natin, tas mag-choose po kayo sa recipient. So ayan na naman po ang lalabas. So may problema talaga. So sorry, we had to stop your verification. So hindi niyo po siya maipipay someone. So screenshot niyo yan guys para meron po kayong proof na hindi niyo po siya maipay someone. So labas po kayo sa home, makikita niyo ang contact, customer service. So, mag-type kayo guys ng problema ninyo para ma-send natin sa customer service para matulungan po tayo. So, ayan, nagta-type na si Auntie ng good afternoon team. I cannot verify my account. I cannot withdraw my money. Can you please help me to get my money? Thank you. So, ayan, send natin. Pagka-send natin dyan, guys, so, babalik tayo mismo doon sa pinaka-home para masolusyonan na natin yung ganitong problema. So, hindi po natin siya ma-withdraw o ma-pay someone kasi kailangan daw nilang i-stop yung verification. So, hindi na natin siya ma-withdraw o ma-pay someone. So, balik tayo doon, guys, sa home. Punta tayo sa Play Store. Hanapin natin yung Karim. So, kailangan natin i-uninstall yung Karim. So guys, ito na yung solution guys ha. Kailangan natin i-uninstall yung Karim. So hanapin natin yung Karim. Step by step po natin yan gagawin kasi yung iba po is medyo nabibilisan sila sa aking pagpapaliwanag sa mga nauna nating video. So ayan, i-uninstall natin guys. So ayan guys ha, kailangan mag-add fund muna kayo guys or kahit hindi na muna kayo mag-add fund. Mag-try kayo kung ganyan po yung lumalabas sa inyo na problema, same ng pinapakita kong video. Ganito po ang magiging solution niya guys ha, sa mga namomblema po na nakakapag-add fund naman sila sa kanilang Karim wallet pero hindi po nila mai-withdraw or mai-pay someone. So, ito na yung solution. So, open na natin siya, guys. So, na-uninstall na natin. Then, in-install po natin ulit, ha. Ayan. So, ayan, magbabak tayo sa umpisa para ma-refresh po yung Karim natin. So, continue with phone number. So, ilalagay nyo po dyan yung inyong account. So, I'll do this later. Then, direct po, pupunta po kayo sa pay someone. Hindi nyo na po kailangan mag-withdraw sa inyong account. I-pay someone nyo po siya. So, itatry na natin siya guys kung kailangan pa ba natin mag-verify ng ID or hindi na. Kasi kaganina guys, kung nakita nyo po yung video is, kailangan pa natin mag-verify. So, in-uninstall natin ulit. So, ayan, trinay natin. So, ayan, isa-send natin halimbawa kay Jam Mr. Mo. So, transfer with Karim Pay. So, ayan na guys. So, gumana na. So, hindi na pinakita dito na kailangan pa natin mag-verify ng ID. So, ayan, pumasok na yung 600 dirham. So, ayun na nga guys. Nakita nyo naman yung video guys. I-recap ko lang ulit guys ha. So, pa-i-clean lang natin. Ang una nyo pong gagawin is kung pares po kayo ng problema sa pinakita kong video, ang una nyo pong gagawin is mag-type po kayo ng problema sa inyong Karim. So, nakita nyo naman po sa homepage ninyo sa Karim app, yung customer care, then isubmit nyo po ang inyong complaint or ang inyong issue na hindi po kayo makapag-withdraw dahil kailangan pa mag-verify. So, pangalawa po, i-uninstall nyo po ang inyong Karim application, then install nyo po ulit. Then, kailangan nyo pong i-login ang inyong number, yung account ninyo para makapag-add fund tayo
Pero kung meron na po kayong pera doon sa inyong Careem app, kailangan nyo po, dumiretso po kayo sa Pay Someone. So, hindi nyo na kailangan mag-withdraw to bank. Okay? Pay Someone na agad. Then, pipili po kayo sa recipient ninyo kung sino po yung mapagkakatiwalaan nyo. Kung halimbawa po is, ang pinagkakatiwalaan nyo ay inyong asawa at first time user po siya, kung sa kanya niya po pinasa yung, kailangan niya po mag-download ng application ng Careem para ma-withdraw niya po yon sa kanyang account. So, ang kagandahan lang dun guys is pwede po ninyo na ilagay sa account niya yung inyong personal UAE account para didiretso na doon kapag na-withdraw niya na. So, yun lang naman guys. Basta nakatabi plus kayo guys, may tabi limit, okay? Huwag pong kalimutan. Tsaka yung UAE account nyo, dapat meron po kayong balance. So, sa mga naguguluhan guys, okay lang naman din na maguluhan kayo, natural po yan dahil first time niya po yung gagawin. Sa mga second time user na nagkaroon ng problema, first time niya pong gagawin tong video na to. Kung naguguluhan kayo guys, pwede po kayo mag-comment down below. Basta available si Auntie Ja, sasagutin po natin yung inyong mga katanungan. So basta sa mga makakapanood naman ng mga first time user dito sa video na to is, panoorin niyo po muna yung Careem na video na ginawa ko para hindi po kayo maguguluhan dito sa aking video. Sa mga second time user lang po kasi itong video na to, or third time or fourth time user, na same po ng problema na pinapakita ko sa video. So yun lang naman guys, kung nagustuhan nyo ang aking video guys, tulungan nyo naman po ako na i-subscribe, i-share nyo na rin po ang ating video para mas marami pa po tayong matutulungan na mga kababayan or yung mga tabi user na kailangan po nila na mag-cash loan. So, i-like nyo na rin guys para makatulong din po sa akin. So, maraming salamat guys sa inyong pagsuporta, walang sawang pagsuporta. So, yun lang naman guys, kapag mayroon po tayong mga bagong application is, wag po kayo mag-alala, maghahanap sa Auntie Ja ng bago pang application para mas marami tayong option sa cash loan. So, yun lang naman. Thank you guys. Bye!